lupa sa katwiran ng ating Panginoon Diyos. Napatayin ang banal na kasama ng masasama. Bakit? Bakit labag yun sa katwiran ng Diyos? Ano ba ang batas ng Diyos sa mga masasama o sa mga taong nagkasala? Tulad nyo dito po naman sa Deuteronomio 24:16, ganito po naman ang ating mababasa. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang, bawat ako'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ang katwiran o batas ng ating Panginoon Diyos sa mga nagkasala. Ang sabi po sa atin ng Biblia, hindi niya papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Kung sino ang nagkasala, ay siya talaga ang dapat parusahan sa kanyang nagawang kasalanan. Ay hindi ba yun talaga ang makatwiran, mga mahal na kapatid? Na kung sino nagkasala, siya talaga ang dapat na parusahan sa kanyang nagawang kasalanan. Eh yun nga lamang, papagbayarin ka sa utang ng iba, ewan ko kung papayag kayo nun. Eh siguro, baka kung ano-ano na ipopost ninyo sa Facebook pagka nangyari yun. Di po ba? Kapag ka pinapagbayad kayo ng utang ng inyong kaibigan o ng inyong kakilala. Bakit? Eh hindi kasi makatwiran yun di ba? Kahit ka sa ating mga tao, hindi makatwiran na ikaw ay parusahan sa kasalanan ng iba. Eh lalo na sa ating Panginoon Diyos. Talagang hindi papayag ang Diyos na ang tao parusahan dahil sa kasalanan ng iba. Eh pero teka muna, at baka itanong po ng iba sa inyo, eh kung yun pala ang katwiran ng ating Panginoon Diyos, bakit si Kristo? Bakit si Kristo namatay dahil sa kasalanan ng ibang tao? Hindi ba labag yun sa katwiran ito ng ating Panginoon Diyos? Ano ba ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang maayon sa katwiran o batas ng Diyos na siya ang mamatay dahil sa kasalanan ng mga tao na kanyang ililigtas? Pakinggan nyo ang nakasulat dito po sa Efeso 2:15. Ganito naman ang ating mababasa, na inalis ang pagkakaalip sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Dito ay may tinutukoy si Apostol Pablo na isang taong bago na nilalang ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sarili. Ano po ba ang bumubuo sa tinutukoy na ito ni Apostol Pablo na isang taong bago na nilalang ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sarili? Ang sabi niya, upang sa dalawa ay lalamin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Ano po ba yung dalawa na yun? Na bumubuo doon sa tinutukoy ni Apostol Pablo na isang taong bago? Eh alam natin na kahit sa literal na tao, eh talagang may dalawang bumubuo dyan. Alin po yun? Yung ulo at yung katawan. Kaya ganun din sa tinutukoy ni Apostol Pablo sa talatang ito na isang taong bago na nilalang ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sarili. Ang dalawang bumubuo dyan ay ulo at katawan. Eh ngayon, sino po ang ulo? Yun ang katawan na siyang bumubuo sa tinutukoy niya na isang taong bago. Hayaan natin si Apostol Pablo pa rin ang siyang sumagot sa atin. Dito po naman sa Colosas 1:18. At siya, ang tinutukoy po niya, ay ang ating Panginoong Hesukristo. At siya, ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng
iglesia. Sino po ang ulo? Doon sa tinutukoy niyang isang taong bago, ang ulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Alin po naman ang katawan ni Kristo? Yun po ang kanyang iglesia. Kaya, dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang ulo ng kanyang katawan na siyang iglesia, si Kristo talaga ang nanagot sa kasalanang nagawa ng bawat sangkap o miyembro ng kanyang katawan o ng kanyang iglesia. Kaya, yun ang nakabatay sa katwiran ng ating Panginoon Diyos. Kasi balikan natin yung katwiran ng Diyos na kung sinong nagkasala, siya dapat na mamatay o parusahan sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya kung si Kristo, pagamat walang kasalanan, nagmahal siyang mamatay para sa kasalanan ng kanyang katawan o mga sangkat ng kanyang iglesia, tama lang. Bakit? Kasi siya ang ulo nito. Siya ang tagapanagot sa kasalanan na nagawa ng bawat miyembro o sangkap ng kanyang katawan o ng kanyang iglesia. Kaya, mga mahal namin, mga panauhin, ng panagutan ni Kristo, ang kasalanan ng mga taong kanyang iniligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan o pagtubos nito ng kanyang mahalanang dugo, walang nalabag na batas o katwiran ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Alin nga ba talaga yung iglesia na pinanagutan ni Kristo ng kanyang kamatayan, inubos ng kanyang dugo? Nabasa na natin ito kanina, pero hayaan yun, ulitin namin basahin sa inyo. Itong Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Nakasulat din po yan sa Biblia na ang tinubos o binili ng dugo naging dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya yan ang dahilan kung bakit malimit ninyong naririnig sa mga kaalib sa iglesia ni Kristo na gusto mo ng kaligtasan, dapat nandito ka sa katawan o iglesia ni Kristo. Malimit ninyong naririnig po sa mga kaalib sa iglesia ni Kristo na ang iglesia ni Kristo lamang ang maliligtas. Bakit? Hindi po sarili lamang namin gawa-gawang aral yun. Yun talaga ang aral o katotohanan na nakasulat sa Biblia. Paliwanag ang paliwanag ng Biblia. Gusto mo ng kaligtasan? Kailangan natubusin ka ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ito lamang ang paraan na batay sa katwiran o batas ng ating Panginoon Diyos. Maliwanag din ang pagtuturo ng Biblia na ang iglesyang tinubos ay binili ng dugo ni Kristo, walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya, tama, iglesia ni Kristo nga ang siyang maliligtas. Ito nga ang iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya gaya ng sinabi natin sa panimula ng ating pag-aaral, marahil negatibo sa iba. Yung reaksyon nila yung negatibo kapag naririnig nila ang mga katotohanan ito. Baka hindi ito matanggap ng ibang mga tao kapag sinasabi namin na iglesia ni Kristo ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Gaya nga ng sabi natin, baka ang iba nga nagagalit pa sa iglesia ni Kristo. Ganyan din ang damdamin namin doon nung wala kami sa iglesia ni Kristo. Ang nasa isipan namin, bakit ba ganito itong mga iglesia ni Kristo? Sinusulo ang kaligtasan. Samantalang yan naman ay para sa lahat ng mga tao. Pero nang marinig namin ang katwiran ng Diyos ukol sa kaligtasan, doon nabuksan
ang aming mga kaisipan, sapagkat yun ang talagang nakasulat sa Biblia. Gusto mo ng kaligtasan, dapat makasama ka sa mga nakinabang sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo at ang nakinabang sa kanyang dugo sapagkat binili nito, walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya nga ang utos ni Kristo sa lahat ng mga tao na gusto rin maligtas sapagkat talagang ang kaligtasan ay para sa lahat ng mga tao. Pero meron kang dapat gawin, meron kang dapat sundin para ikaw ay maligtas. Ang totoo nga sa Pilipinas yung pagbibigay lang ng ayuda o biyaya, meron pa dapat sundin, di ba? Pag wala ka doon sa talaan ng mga bibigyan ng ayuda, kung pwede ka bang tumanggap ng ayuda, mga kapatid? 1,000 lang yun. 1,000 pesos pa lang yung pinamimigay. Napakaliit na halaga. Pero pagka wala ka sa talaan ng mga dapat bigyan ng ayuda, kahit maglupas ka, hindi ka bibigyan ng ayuda. Itong pinag-uusapan natin, hindi po halaga lang ng 1,000 pesos. Ang pinag-uusapan natin dito, kaligtasan. Pagdating ng araw ng pag-uulog, talagang ito'y para sa lahat ng tao, pero tiyakin mo na nagagawa mo yung dapat mong gawin para makasama ka doon sa mga iniligtas ni Kristo. Ano nga ba yung dapat nating gawin para makasama tayo sa mga iniligtas ni Kristo? Pakinggan nyo ang nakasulat sa Juan 10:9. Ganito po naman ang ating mababasa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ang kapagligtas na ang nagsalita dyan, ang ating Panginoong Jesucristo, talagang meron siyang ipinagagawa sa tao. Kung gusto mo ikaw ay makasama sa talaan ng mga maliligtas. Ano po ang ipinagagawa ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi ni Kristo, sino mang pumasok sa loob ng kawan ay magiging ligtas. Kaya dapat nandun ka sa loob ng kawan. Kung gusto mo ikaw ay maligtas. Hindi po sinabi ni Kristo na ako ang pintuan. Sino mang sumampalataya sa akin ay maliligtas. Hindi po. Kaya hindi po pwedeng basta sabihin mo, ako po naman ay sumasampalataya Tinanggap ko naman ako si Kristo bilang pansarili kong tagapagligtas. Pero hindi po natatapos dun Meron tayong dapat gawin. Ano po yun? Pumasok ka sa loob ng kawan ni Kristo. Pero pang ikaw ay maging ligtas, paano kung ayaw ng tao na sundin ang ipinagagawa ito ni Kristo? Ayaw niyang pumasok doon sa loob ng kawan. Bakit ka aasa sa kaligtasan? Ayaw mo pa nang sumunod sa tagapagligtas. Binigay ko na ng halimbawa sa inyo yung pagbibigay ng ayuda sa Pilipinas Wala ka pala naman doon sa talaan nang bibigyan ng ayuda, ba't ka umaasa? Natatanggap ka rin ng ayuda. Umasa ka sa kaligtasan, pero dapat gawin mo kung ano pinagagawa ng tagapagligtas. Pumasok ka sa loob ng kanyang kawan. Alin po ba yung kawan? Na doon dapat mapaloob ang mga tao na iniligtas ni Kristo. Pakinggan nyo at basahin uli natin yung Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang ka ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan, yan po ang Iglesia ni Kristo. Kaya ano katumbas nang sinasabi ni Kristo, pumasok ka sa loob ng kawan, pumasok ka sa loob ng Iglesia ni Kristo upang ikaw ay maging ligtas. Mga mahal namin mga panauhin, alam namin
Kaya kayo ay nagpaunlak sa paanyaya ng aming mga kapatid sapagkat kayo man gusto nyo rin na maglingkod ng tama sa ating Panginoon Diyos at magtamo ng kaligtasan. Dating ng araw ng paghuhukom. Pero gusto nating magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom, kaya dapat nating masunod. Pero kung ano yung katotohanan, yung katuwiran na nakasulat sa Biblia, na dapat kang pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo upang ikaw ay maging ligtas. Meron tayong kani-kanyang paniniwala, marahil yan ay tinaglay ninyo mula pa ng inyong o mula pa sa inyong pagkabata, sapagkat sa ganyang relihiyon na kayo ipinanganak, nang kayo lumaki at nagkaisip, yan ang inaakala niyong totoo. Yung ginagawa ninyo ang inaakala niyong tamang paraan ng paglilingkod at magdadala sa inyo sa kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Pero ang tanong, yan ba ang nakabatay sa Biblia? Yan ba ang katotohanan? Kasi kung hindi yan ang nakabatay sa katotohanan, mabibigo tayo sa inaasam nating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya, gusto na rin lamang ninyo na maligtas, gawin na natin ang tama. Gawin na natin kung ano ipinagagawa ng ating tagapagligtas. Pumasok tayo sa loob ng kawan o ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga mahal naming mga panauhin, narito at muli namin kayo inaanyayahan. Binubuksan namin ang pintuan ng Iglesia ni Cristo para sa inyo. Suriin nyo. Tingnan ninyo ang mga aral na amin pong sinasampalatayanan. Ang totoo, gusto ko kayong hamunin. Mga mahal naming mga panauhin, subukan niyong pakinggan lahat ng doktrinang itinuturo sa Iglesia ni Cristo. Buksan lang ninyo yung inyong kaisipan. Unawain ninyong mabuti. At pagkatapos na isa-isa niyong pakinggan ang mga doktrinang ito, ikumpara niyo ito sa mga doktrina o aral sa relihiyon na kasalukuyan ninyong kinabibilangan. Alin ba talaga ang tama? Alin ang totoo at nakasulat sa Biblia? Ang aral na pinakikinggan nyo sa Iglesia ni Cristo, ang aral yung sa relihiyon na inyong kinagisnan. Kapag meron kayong nakita o narinig, kahit isa man lang sa doktrina ng Iglesia ni Cristo na wala o kayo salulat sa aral ng Biblia, sabihin ninyo sa amin. Patunayan ninyo sa amin. At kami mismo magsasabi sa inyo, hindi totoo ang Iglesia ni Cristo ito na aming ipinaglilingkod sa inyo. Pero, may makikita kaya kayo kahit isa na aral dito na hindi totoo, na wala sa Biblia? Diyan ko kayo hinahamon. Tingnan ninyo, subukan nyo mag kung may makikita kayong maling aral ng Iglesia ni Cristo, kahit isa. Muli, nagpapasalamat kami ng napakarami sa inyong lahat sa pagdalo ninyo sa pamamahayag na ito ng Iglesia ni Cristo. At bago tayo tuluyang magtapos, muli namin kayong inaanyayahang tumayo para sa panghuling panalangin. At marami sa inyo